Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat wala nang ang lusot si Doc Carlos dahil sa matutuklasan sa kanya ni Annalyn. Dito nga ay gulat na gulat si Annalyn dahil sa mga mababasa niyang chat ni Doc Carlos sa anak nitong si Zoe. Samantala ay uutusan ni Moira ang bago niyang tauhan na si Dax para pumunta sa bahay ni Doc Carlos kung saan naroroon si Lynette. Iuutos nga nito na saktan si Lynette at napakamalas nga ni Lynette sapagkat matataon na mag-isa lamang siya sa bahay dahil nga sa pinaalis na ni Doc Carlos sila Josa at Aling Susan. Sa kabilang banda naman ay mapapasa kamay na nga ni Annalyn ang cellphone ni Zoe matapos nga niyang maiwan ito sa loob ng ospital. Sa kasamaang palad nga lang ay mahahalata siya ni Joy na nagdi-disguise siya bilang pasyente at makikita niya na hawak-hawak ni Annalyn ang cellphone ni Zoe. Sakto namang dadating din si Zoe kaya naman ay agad na magsusumbong si Joy na ninakaw daw ni Annalyn ang cellphone niya. Pero nang kukunin na ni Zoe ang cellphone niya kay Annalyn ay agad itong tatakbo upang hindi ito makuha sa kanya. Plano pa nga sanang tumulong ni Joy kay Zoe na habulin si Annalyn, ngunit pipigilan siya ng mga kaibigan ni Annalyn. Magtatagumpay naman si Annalyn dahil sa makakapagtago ito kaya naman ay hindi na siya maabutan ni Zoe. Samantala habang nagtatago naman si Annalyn ay biglang tatawag ang bruhang si Moira sa cellphone ni Zoe. Agad namang magsasalita si Moira dahil akala niya nga na si Zoe talaga ang may hawak ng cellphone niya. Sobrang ikakagulat naman ni Annalyn ang mga maririnig niya dahil tama nga daw ang kutob niya na sila Moira talaga ang may hawak sa kanyang lolo Pepe. Sa tingin niyo dito na nga kaya malaman ni Annalyn na si Doc Carlos talaga ang tunay na ama ni Zoe, mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubscribe niyo ako. Maraming salamat po.